Hello Kath Dan fans! Ito na nga ha, nominated na naman si Ma'am Kath at saka Sir Alden mga kasembreros. Ito po ay individual nominations nila mga kasembreros para sa People's Sexiest mga kasembreros no, of the year. So batch 2 ito mga kasembreros. Pasensya na po medyo ito no, medyo sensitive mga kasembreros ang ating nomination no sa People's Sexiest of the year. Ito po yung second batch mga kasembreros. So si Ma'am Catherine at saka si Sir Alden po ay nominated no bilang sexiest female and sexiest male of the year mga kasembreros. So ito po ay botohan. Ngayong araw po talaga magsisimula yung votation or voting mga kasembreros no, September 15, 2025. So ang gagawin niyo po ay download po natin yung VP Choice Awards app sa Google Play or sa Apple Store mga kasembreros kung iPhone po ang gamit natin. So pag-search nyo doon, type nyo lang no, VP Choice Awards, tapos lalabas siya doon. Tapos pag na-download na yun mga kasembreros, search nyo lang doon yung Sexiest of the Year na awards. Tapos doon po kayo boboto. So pareho po ito sa mga parehong nominations or sa different or sa ibang nominations mga kasembreros like Male Artist of the Year, Best Actor of the Year, parang ganun mga kasembreros. So para magamit nyo rin po sa susunod kung gusto nyo pong bumoto mga kasembreros no. Wala pang petsa kung kailan yung end, pero yung voting start or umpisa mga kasembreros ay ngayong araw po siya no, September 15, 2025 mga kasembreros. So People Choice Awards mga kasembreros. So panalangin natin na manalo ang Kath din mga kasembreros, pero kung hindi naman ay give chance to others po. Ganun po siya mga kasembreros. So batch 2 ito no, parang sa isang taon dalawang beses sila mag award nito mga kasembreros. So and then ito next item natin. So spotted si Ma'am Catherine no, wala ako sa file nito, pero if I'm not mistaken ay yung time ito na interview niya kay Sir Boy Abunda mga kasembreros no, sa GMA Network mga kasembreros, na kung saan ay naka-white si Ma'am Catherine, tapos parang may bag siya mga kasembreros. So medyo may kinakausap siya na fan or yung mga nag-aantay mga kasembreros sa labas, mga solid na fans niya mga kasembreros no. Tapos inaalalayan siya. So palabas na ito ng GMA building if I'm not mistaken mga kasembreros. Minsan kailangan dumaan sa mga masikip na lugar para hindi makita ng dumugin ng maraming fans mga kasembreros no. And minsan nagmamadali rin si Phenomenal Box Office Queen. So but correct me if I'm wrong no, di ko kasi makita yung comments kasi mahina ang signal, sorry po. So baka baka nung time nga ng interview niya kay Sir Boy Abunda mga kasembreros. And then ito, so ang Vivo ay nag-post kagabi no ng parang picture photo or picture teaser ni Sir Alden mga kasembreros. So hashtag Vivo V60 Alden for Vivo. So ito nga yung bagong picture nila dun sa ginawang photo shoot mga kasembreros, or ginawang nila ni Ma'am Ann Curtis, Ma'am Marian at saka ni Ma'am May Mendoza. So Vivo brand ambassador na si Sir Alden. Sobrang poging-pogi. So ginawa nila yon bago siya pumunta ng Italy mga kasembreros. So speaking of Italy no, nagbike din doon si Sir Alden ulit kahapon. Nakalagay ito is 31.62 kilometers. So grabe. Nasa Paso dello Estelvio, done and dusted. Ang ganda ng view doon no. Para kang nasa New Zealand mga kasembreros. Yung mga gantong view rin pala sa Italy. So salamat naman at dito nag-post si Sir Alden ng ganito. Para ka na rin nakapunta doon mga kasembreros. So ang ganda, parang nakalagay dito is lang siya, puro akyatin, puro pataas, at saka walang flat na mga kasembreros na parang area na binaykan no si Sir Alden doon sa dito sa Italy mga kasembreros. So parang parang mostly ng kanyang rides ay paakyat no, grabing training
ang tawag dito, exercise ni Sir Alden doon mga kasembreros sa Italy. Kasi nga ay di ko alam kung talagang matutuloy siya dun sa Tour de France o unahin niya muna sa Japan Olympics mga kasembreros, pero abangan natin yan. And then ito, next item natin, so ito yung mga kuha niya mga pictures mga kasembreros doon sa Italy, sa Paso del sa iba na naman to mga kasembreros. So parang nakarating na siya dun sa tuktok. So nabasa ko yung isang post doon, parang kumakain siya ng hotdog at saka sauce, may sauce mga kasembreros, tsaka sandwich after niya ma-reach yung finish line. So sobrang pagod ba naman, so 32 kilometers tapos pabalik na naman mga kasembreros. Or pwede siya kasi 16 kilometers tapos 16 pabalik sa 32 kilometers lahat. So Willkommen Benvenuti. So ito yung nakalagay dito mga kasembreros, no? And then ito, so si Baby QQ, no, pinost ng kanyang mama. Ang cute-cute mga kasembreros, no, kasama si Lexin, si ate niya Lexin mga kasembreros. So nagpa-cute-cute, no, sina QQ at saka si Ma'am Lexin mga kasembreros. And then ito, next item natin. So yung White Flower, no, nag-post din kagabi ng panibago nilang parang teaser mga kasembreros, no, or pictures ni Sir Alden. So for generations, White Flower Philippines has been part of every Filipino home. It is passed around during family gatherings and always ready for headaches, dizziness, or stress. That little bottle holds a century of memories and soothing relief. Grabe, no, 100 years na pala itong White Flower mga kasama, sobrang tanda na pala, no. Now that White Flower is celebrating 100 years, Asia's multimedia star Alden Richards joins the family to continue sharing comfort and care with everyone. Ang lapit, no, kasi yung Magnolia 100 years din yata yun. Tapos si Sir Alden yung kinuhang brand endorser, no? Isa sa mga brand endorsers mga kasembreros. So grabe, ibang level ni phenomenal box office king mga kasembreros. So alam na natin, no, malaki ang talent fee ni Tisoy mga kasembreros. And then ito, so nag-share, no, ang palit nito, nag-share, no, ang isang admin kagabi. So parang kinumpara nila si Ma'am Catherine dito kay Ashtin Olviga. So sabi dito mga kasembreros, so parang gusto nilang ikumpara si Ma'am Catherine dito kay Ma'am Ashtin mga kasembreros sa present generation. So dati ay si Chichay, no, si Ma'am Catherine, tapos si Jai mga kasembreros. Ganun ito si Ashtin Olviga. So hindi ko alam kung sino to si Ashtin Olviga, baka bagong talent ng Star Magic mga kasembreros. So ang cute lang, no. Catherine Villar represents her generation just as Ashtin Olviga represents this generation. Our Chichay and Jai. So ang cute lang. Ganda rin ng batang to, si Ashtin mga kasembreros. Parang may similarities kasi yung yung pagtirintas and so on, pagtali ng buhok mga kasembreros, no. Dito kay Ma'am Ashtin. Pero syempre, no, nothing and no one beats the original. Parang lang siguro, out of pagiging fan nila mga kasembreros, ay ginawa nila ito, no. So yun po. Alright, so yan actually sa ating Kathleen items, hoping na manalo ang Kathleen mga kasembreros. Kung hindi man, ay ibigay na lang sa mga bago, no, yung award na ito mga kasembreros. And we're hoping na more nominations pa ang tatanggapin ng Kathleen later. So that is it sa ating Kathleen items. Sana pa ipangin pa natin ang Word of God. Today is September 15, 2025. Monday na po, no? Happy Monday po sa bawat isa. Sana pa ipangin pa natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, ay sobrang ganda po nito mga kasembreros, Ang title po, Magpakatatag Tayo. 1 Corinthians 16:13, Be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong. Na magpakalakas, no? Magpakalakas, magpakatatag, mga kasembreros. Isang mahirap na situation sa isang tao, sa isang mananampalataya, no? Na magturo, no? At saka mag-share, magbigay ng encouragement ng kalakasan kapag siya mismo, or for example, ako mismo, nakakaranas ng physical problem
or ng mental problem or ng mental issues or ng spiritual dryness or ng financial dryness mga kasmeros, no? Mahirap magturo ng kunwari yung topic mo is about kayamanan kung ikaw naman mismo ay isang mahirap or wala kang kahit isang barya or wala kang kapera-pera mga kasmeros. So parang ganun siya, no? Hindi ka pwede mag-share ng wisdom kung ikaw mismo walang wisdom. Hindi ka pwede mag-share ng hope kung wala kang hope. So, isang challenge ito mga kasmeros sa atin, no? And tayo, ito yung the best kasi mga kasmeros, no? Ang Diyos natin kapag tinawag ka, you don't see yourself as qualified. Pero sinabi ng Diyos at saka ang Diyos mismo ang nag-qualify sa iyo. You don't need to be qualified sa harapan ng tao. Kapag ang Diyos mismo ang nagsabi na qualified ka na magturo, na mag-share, na maging anak niya, na maging kabahagi at saka maging kamanggagawa mga kasambreros, ay yung opinion ng ibang tao ay hindi nagmamatter. Kaya of course, no, kapag mga spiritual leaders or church leaders, church pastors for example, so given na yun na sila ang gagamitin ng Panginoon na kukunin ka mga kasambreros. And ang trabaho kasi sa Panginoon, hindi siya burden, hindi siya pabigat. As a matter of fact, ito yung once in a lifetime opportunity makapagtrabaho ka, no, at saka gawin kang kamanggagawa ng Panginoon. Isipin mo, yung boss mo, yung amo natin ay hindi isang tao, kundi Diyos na mga Diyos, hari na mga hari, mga kasambrero. So saan ka pa? Kung sa isang kumpanya, ang boss mo ay yung amo ay yung tao, manager mo tao, ang iyong supervisor ay tao, ang CEO or Chief Executive Officer ay tao. So kapag ikaw ay tinawag ng Panginoon at naging kamanggagawa niya sa church, hindi po tao ang ating amo mga kasus, di ba? So what an opportunity, what a great opportunity mga kasumberos and chance na tayo po ay tinawag at saka maging kabahagi ng pag-advance ng kingdom mga kasembreros. So ang verse na ito, 1 Corinthians 16:13, ay isang call, no, isang tawag mga kasembreros to action and encouragement sa lahat po ng mananampalataya ni Kristo. It reminds us to be vigilant and watchful, to stand firm, magpakatatag in our beliefs and convictions, and to exhibit courage and strength in the face of challenges and trials. Grabe, no? Ito po ay nag-serve sa atin ng reminder na, as I'm always saying, yung pagbabasa ng Biblia, yung panalangin, yung pagsisimba, yung pag-worship mga kasembreros, ay ugaliin nating lifestyle. Kasi ang pagsisimba, yes, tama yun mga kasmas, no, na nag-gather tayo every Sunday. Pero kasi kung Sunday lamang tayo nagbabasa ng Biblia, kung Sunday lamang tayo nananalangin, kung Sunday lamang tayo kumakanta ng papuri sa Panginoon, paano yung weekdays? Kasi di ba araw-araw tayong may challenges, araw-araw tayong makain ng physical food. So hindi ibig sabihin na yung physical body lang natin pinapakain, kasi meron tayong soul, no? Meron tayong kaluluwa. So kapag hindi natin pinakain natin kaluluwa, magiging malnourished yan mga kasembreros. So palagay ba natin magiging katanggap-tanggap sa Panginoon kapag humarap ang ating kaluluwa sa Kanya? So hindi. And para rin sa atin yung mga kasembreros, no, it's for our own benefit din kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, kasi doon tayo na-refresh yung ating katatagan, na napapalakas tayo internally at saka nagiging peaceful tayo pag nare-remind tayo ng salita ng Panginoon, kapag nakikinig tayo ng Bible verses. Yun po yung pagkain ng kaluluwa. And come to think na kapag malakas yung ating kaluluwa mga kasama sa loob, ang ating external being, yung ating physical, yung ating mood, yung ating ugali, yung ating behavior, yung ating attitude mga kasama, especially in approaching and treating other people or interacting with other people, ay nagre-reflect din yun mga kasmers. Pansin natin yung mga taong mahilig mag-Biblia, na talagang babad na babad sa Biblia, and then ina-apply niya yung pag-ibig ng Panginoon sa ibang tao. So nakikitaan mo sila ng kakaiba, ng pagiging kakaiba mga kasembreros. It serves as a reminder that as followers of faith, we must be prepared to defend our beliefs, stay rooted in what we know to be true, and face difficulties with bravery and fortitude. Reflect on this verse as you consider the times when you may have wavered in your faith, or felt overwhelmed by the obstacles in your path. So lahat tayo nakakaranas talaga ng minsan nakaka-overwhelm, no, yung problema,
yung challenges, yung trials mga kasembreros, hindi pa tapos yung isa, kinabukasan meron na namang isa, lalong-lalo na kapag may pag dito may physical illness yung isang pamilya na hindi natatanggal, parang pasumpong-sumpong, so mahirap yun mga kasembreros, no? And especially kapag may handicap, no, may PWD sa loob ng tahanan, talagang ako po ay nakakaramdam talaga ng empathy at sympathy mga kasembreros, kasi kami rin ay merong ganong inaalagaan mga kasembreros, no, at saka lolo. So ang verse na ito from Apostle Paul ay kumapa sa Corinthians kasi ito, no, na pinresent niya mga kasembreros, and sa atin din na mga mananampalataya sa present generation. It's a succinct but powerful exhortation that encapsulates a range of Christian virtues. Let's delve into the... So, sabi niya dito ay ina-address niya dito yung mga issues, no, sa simbahan sa Corinto mga kasembreros. And sabi niya dito sa kanyang stanza per stanza, be on your guard, no? Sabi nito is nag-emphasize ito mga kasembreros ng vigilance. Kumaga pa, maging mapagmatsyag, maging mapanuri tayo mga kasembreros, and Paul is urging the Corinthians to be alert to spiritual dangers and moral pitfalls. And then yung sabi nito, stand firm in the faith, no, magpakatatag tayo mga kasembreros. He calls us, no, to be steadfast, and in-encourage na tayo na mga mananampalataya to hold unwaveringly to their Christian or to our Christian beliefs despite external pressures. And then yung sabi niya, be courageous, no? Courage in this context signify moral and spiritual bravery. It's about having the strength to live out one's faith openly and boldly. So, wag nating ikahiya yung ating pananampalataya mga kasembreros. Kasi kapag kinakahiya natin yung ating pananampalataya, parang kinakahiyaan na natin si Jesus Christ mga kasembreros na kumaga pa Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. So let's be honest, let's be open, let's be kumaga pa matapang mga kasembreros at matatag sa ating pananampalataya. And kung may magtatanong, so sagutin natin sila na when it comes to our faith mga kasembreros. And kapag tayo po ay dito, kapag ready, no, at saka equip mga kasembreros, kasi parati tayo nagbabasa ng Biblia, ay bibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon, ng Holy Spirit, na masagot mga kasembreros ang katanungan na pwedeng ipukol sa atin. Furthermore, staying connected to God through prayer, reading His Word, and living in community with other believers can help us remain spiritually alert and strong. So building a strong foundation of faith and continually seeking to grow in our relationship with God will enable us to navigate the challenges of life with confidence and perseverance mga kasembreros. So, kailangan yung focus natin yung ating pananampalataya, kailangan matatag tayo mga kasembreros. We always need and we should feel the strength and courage God offers us mga kasembreros, especially kapag dumaranas tayo sa pinaka-tough na challenge ng ating buhay. So, like handling a tough project or supporting a loved one, stand firm in your faith and act boldly. So let love guide your every decision, from your work to your family. So love, no? Kailangan love talaga mga kasembreros ang mangiral, kasi God is love. So every work, every job, every task, every accomplishment, every success, every failure, every discouragement, disappointment, and so on, let love be the center. Kasi nga, kapag wala ang love mga kasembreros sa loob ng tahanan, hindi magiging matatag ang isang pamilya. And tayo rin mismo, no, sa ating sarili, kapag wala yung love mga kasembreros. Alright, sinama sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, katatagan na nagmumula sa ating Diyos na source ng pag-asa. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you all.